Cancer part 2, alright? So, may willingness ang masculine here na ayusin yung sarili niya, to take the leadership, to take like yung personal transformation, okay? Na parang sabi niya, willing siyang mag-sacrifice. Kung ano man yung mga, kung meron man siyang addictions, kung meron man siyang mga toxicity sa ugali. Kaya nga yung sabi ko sa'yo kanina, feminine, na may mga bagay din na dapat ma-discuss here para aware yung masculine kung ano din yung mga dapat niyang ayusin. Though, meron ako nakikita ditong over-promise, okay? Maaring magkaroon ng over-promise here na gagawin ko to, aayusin ko to in 3 months, okay, wala na to, matitigil na yung bisyo, yung inom, or hindi ko na kakausapin to, ibablock ko na yan. So, may effort naman yung masculine, but magkakasubukan sa commitment kung talagang tatanggalin niya itong mga nakakasira, itong toxicity sa relationship na to. Pagiging possessive, pagiging controlling, kung ano man yung nagiging issue yung dalawa. Magkakasubukan sa commitment kung hanggang kailan niya kayang i-hold yun, okay? Hanggang maging natural na sa kanya to, hanggang going towards really a positive change para sa masculine, okay? Kasi parang hindi ganun kadaling magbago. Hindi ganun kadaling like may tanggalin ka na bagay na komportable ka, okay? But there's a desire for the masculine na ayusin, no? Para sa feminine. Sabi niya, sige, para sa feminine, kasi gusto niya i-keep yung feminine, aayusin niya yung sarili niya. Willing siya. Magkakasubukan lang sa commitment kung hanggang saan niya kayang ipaglaban at ilaban yung personal transformation na yan because he really wants to keep the feminine. Okay? So, there's an energy here of doubt para sa mga Cancerian kung gaano ba katibay talaga itong love at itong mga promises na to. Okay? I feel until the end of the first quarter, there's a feeling of defeat again para sa mga Cancerians or sa connection na to. May mga disappointing situation na naman na maaaring mangyari. But you'll focus on happiness. You'll focus on, especially the feminine. The feminine would focus on herself, yung glow up niya. Meron siya mga like new ventures or like a new approach in life, a new mindset na makakatulong sa glow up ng feminine. Okay? Feminine, if wala kang plano na magkaroon ng baby or for you to get pregnant, be careful kasi meron ako nakikitang potential na, pregnancy here. Also, the feminine, no, starting the first quarter, mararamdaman na ng feminine sa connection na to, yung mga minamanifest niya na abundance, okay? Yung mga pinagdadasal niya na, Lord, sana dumating na to, promotion, whatever, bagong trabaho, okay? Makukuha niya. And magfo-focus naman kasi talaga sa pagiging productive yung feminine. At kung meron siya mga bagay na gustong simulan, okay, kung ano man to, a new way of thinking, a new way of approach sa relationship, a new relationship, or a new approach on how to love herself more, okay? Very, very strong yung energy ng feminine dito kasi parang nasa glow up energy, okay? Magsisimula ang first quarter, very productive na yung feminine. I feel yung disappointment niya dun sa situation, dun sa mga promises, okay, is mas magfo-focus siya sa sarili niya, sa glow up niya, sa trabaho niya, sa personal transformation niya. But, cheers to the masculine because kahit sabihin natin na maaring mag-slide back, pero I feel yung decision ng masculine talaga na ayusin yung sarili niya is nandito. Okay? So, I'm praying for the both of you na magawa nyo yung best possible outcome, no? Best possible decision for the best outcome para sa inyong dalawa. Kasi nakikita ko yung tamang focus, yung tamang energy yung dalawa to make not just this connection work out, but para sa mga personal goals nyo, okay? At may nakikita na akong realization here, okay? Compared with yung mga previous readings natin, mas nakikita ko na dun sa masculine na ready na siya, no? Ready siyang mag-sacrifice, baguhin yung sarili niya para sa love niya dun sa
feminine, okay? And that is a very good energy, okay? Para magkaroon ng harmony itong relationship na to, para mas maging mabilis yung manifestation ng harmonious relationship, the Madagascar Rose Quartz, okay? Stronger intuition, mental clarity, para makapag-decide na mas maayos, the Amethyst Crystal, to protect your energy, and anti-evil eye, and negative energy, anti-negative energy, to protect yourself from negative energy, the Madagascar Black Tourmaline, okay? Abundance and happiness, the Brazilian Citrit. So, ayun, ang ganda ng reading natin for like January, and this would last until the first quarter. Magkakaroon ng realignment sa goals na kung dati is napakaraming misunderstanding, may nakikita akong malaking improvement para sa inyong dalawa. But, okay, ni-remind ko kayo na meron kayong mga dapat pag-usapan. Kayong dalawa. Ano ba talaga yung negotiables and non-negotiables para sa inyong dalawa, para may awareness kung may natatapakan or nalalagpasan na boundaries, para alam kung may na-offend, may nasasaktan. Okay? Yun lang. You know, if sinabi mo na nasasaktan ka sa ganitong mga ginagawa ng person mo at inuulit niya, then you decide. Okay? But, for the most of you, I can see like a big shift in energy in a very positive way. And I'm claiming this good news para sa inyong dalawa, especially for the feminine, na parang eto na yung mga prayers ng feminine na magkaroon ng positive transformation sa relationship, and abundance, productivity sa work and personal development. Alright? And that would be the Cancerian reading for the month of January. PM me for your personal reading and to avail of the crystals. Hanggang December 31st yung sale natin. After that, balik na tayo sa regular price of 2,500. Lahat ng crystals natin, high quality, authentic, blessed, and ritualized, cleansed by the Enlightened Guide. Alright? PM nyo lang ako. And i-remind ko ulit kayo, hindi ako magdo-door to door sa inyo na mag-PPM sa inyo isa-isa. If you're interested and ready to have your reading, i-PM nyo lang ako. Alright? Ingat po sa mga fake accounts. Bye-bye, Cancerians!